Yan na po kami. Kaya ikaw, Ralph, Congressman Ralph, makinig ka. Makinig ka. Huwag mo nang dagdagan pa. Look me in the eye and listen carefully, listen closely. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, pero binibigyan tayo ng pagkakataon magbago because we are entitled, for a chance. Alam ko naman, humingi ka na ng public apology, but it comes with sincerity and accountability. Sana wag na maulit. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag! Ito po nga aking mga kapatid ko, ayusin nyo, anak niyan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, isang mainit na balita na naman ang umuugong ngayon tungkol kay Congressman Ralph Tulfo, anak ni Senator Raffy Tulfo. Sa pagkakataong ito, mismong tiyuhin niya na si Ben Bitag Tulfo ang hindi nakapagpigil at pinagalitan siya ng harap-harapan sa ere. Ano nga ba ang dahilan kung babalikan natin? Kamakailan lamang ay naging viral sa social media ang isang issue na kinasasangkutan ni Congressman Ralph. Ayon sa mga ulat, siya raw ay nagwaldas ng napakalaking halaga, aabot ng milyon-milyong piso, sa loob lamang ng isang gabi sa Las Vegas. Ang eksenang ito ay agad na umani ng matinding batikos mula sa publiko, lalo na't isa siyang halal na opisyal ng bayan na inaasahang magiging huwaran at responsable. Ngunit imbes na ipagtanggol o palusutin, ang kanyang tiyuhin na si Ben Tulfo ay tumindig at nagsalita laban sa sariling pamangkin. Sa kanyang programa, hindi niya kinonsinti ang umano'y maling ginawa ni Congressman Ralph. Sa halip, mariin niya itong pinagsabihan, pinagalitan, at maging pinahiya on air upang ipakita na hindi siya kumakampi sa mali, kahit pakadugo niya ang sangkot. Mga kabunyog, malinaw ang naging mensahe ni Ben Tulfo. Kapag ikaw ay nasa posisyon, may bitbit na responsibilidad sa taong bayan, at anumang pagkakamali ay dapat papanagutan. Walang puwang ang pagwawaldas ng pera, lalo na kung ito'y nakikita ng sambayanan at nagiging masamang ehemplo sa taong bayan. Kaya ngayon, marami ang napaisip, ito ba'y magiging leksyon kay Congressman Ralph? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Senator Raffy Tulfo sa naging pahayag ng kanyang kapatid laban sa sariling anak? At higit sa lahat, paano makakaapekto ang isyong ito sa pangalan ng pamilya Tulfo sa politika at media? Anyway, mga kabunyog, para po sa iba pang detalye at matitinding salita na binitiwan ni Ben Bitag Tulfo laban mismo sa kanyang pamangkin. Heto at pakinggan po natin ang kanyang mga naging pahayag sa programa. Nasabi ko na po to, no? Nasabi ko na po to. Inuulit ko, hindi po ako naglilinis-linisan dito, nagkakasala rin naman ako. Tumingin po kayo sa screen. Path to destruction refers to a course of action or behavior that leads to severe harm, ruin, or negative consequences. Nakadalawa na itong pamangkin ko na to. Masakit mong po sa akin pero sasabihin ko, alam mo, pag ikaw ay isang public official, di ka ligtas sa mga mapanuring mata ng publiko dahil ikay naninilbihan sa bayan. Congressman ka man, or senador ka man, or mayor ka, basta politiko ka, hinalal ka, nilagay ka dyan sa posisyon mo sa pamamagitan ng eleksyon, or inappoint ka, magsisilbi ka sa taong bayan. Masakit man po sa aking gagawin to, at alam ko naman, nagagalit na sa akin ng ibang mga kaanak ko, na kaapelyido ko. Nagagalit sila. Bakit sila nagagalit? Ako po'y diretso, Di ko po estilo magsermon. Estilo ko punahin ang mali at itama ang mali. Lalo na kapag ikay pamilya ko, kadugo ko. Itong pamangking ko na to, pinupuna kita. I am rebuking you publicly. It's not to shame you, but out of love. Out of love. Ginagawa ko po to to save the other members of the family who carries the same last name as you do, but they carry it with integrity, honor, and respect. Dinadala po nila ang kanilang pangalan. Iisa lang pong apelyido namin. Sa unang henerasyon, yung aking ama, ang yumaong si Colonel Ramon Tulfo, kung saan tumatak po sa aking isipan yung mga tinuturo niya po na ako'y high school pa lang.
idol ko po yung aking ama. Kaya kung nakikinig man sa akin, yung mga ibang mga kapilyido ko sa first generation, yung mga second generation, makinig kayo. Hindi ligtas kahit mga anak ko. Knock on wood, huwag lang sana sa mga anak ko kasi hahambalusin ko sa publiko. Itaga nyo sa bato. Tulad ng pagturo sa amin ng aming ama, yumaong ama. Dala-dala ko po yung mga tinuturo niya sa amin. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkakaganito sa unang henerasyon, the first generation ng mga Tulfo. Kaya ko po ginagawa to para isalba po yung ibang mga kaapelyido na Tulfo sa unang henerasyon na anak ni Colonel Ramon Tulfo Sr. At yung aking yumaong ina, pareho na po, si Caridad Tishiba Tulfo. Kami po yung unang henerasyon at may mga susunod na henerasyon. Nakakalungkot. Kaya ko po ginagawa to para isalba yung ibang nagdadala ng pangalan. Pero ang pagdala nila, nandoon yung sinasabing pagdala nila ng integridad na may honor at paggalang doon sa pangalan. Nakakalungkot, yung apelyidong dinadala namin, sumasablay yung ilan. Nahihiya na po kami. Kaya ikaw, Ralph, Congressman Ralph, makinig ka. Huwag mo nang dagdagan pa. Look me in the eye and listen carefully, listen closely. I care about you, and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, pero binibigyan tayo ng pagkakataon magbago because we are entitled, for a chance. Alam ko naman, humingi ka na ng public apology, but it comes with sincerity and accountability. Sana wag na maulit. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Ito po ang aking mga sinasabi, hindi po siguro patas, hindi po siguro maganda para doon sa mga wala namang kinalaman pero nadadamay. Bakit nadadamay? Hindi ko maintindihan. Siguro nagkukulang. Masakit man po sa akin, kumalat na sa social media. Alam ba naman pagdating dito, sasalba. Masakit man po sa akin. Dudugo ang puso ko rito, pero tingnan nyo to. Sino pang matutuwa niyan? Kami po nagsasabi lamang, hindi po pare-pareho kahit magkakapatid. Hindi po pare-pareho dahil 10 po kami magkapatid, isa yumauna at siyam na lang natitira. Kami po yung mga first generation. Dalangin ko, wala nang sumunod, wala nang pumalpak dito po sa pamilya ko, dito po sa aking mga anak. Mga kapatid ko, ayusin nyo, anak niyo yan. Huwag nang ilagay sa kahiyan ang mga nagdadala ng pangalan. Kung sakaling hindi, ako ang mag-aayos niyan. Itaga nyo sa bato. Period! Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.